Bilang isang content creator na mahilig sa motor o motovlogger, importante sa atin ang mga action camera. Ginulat tayo ng Insta360 dahil sa unique at magagandang camera na nilalabas nila. At ito, ang bago sa lineup nila, ang Ace Pro. Buksan natin. Here's the box. Parihaba as always. Ang main bad boy. Nagamit ko na to actually, kaya wala ng plastic. Mamaya babalikan natin to. Accessories included, isang 1,650 mAh battery, isang flexible adhesive mount na pwede nyong ilagay for example sa taas ng helmet, sa tangin ng motor, sa windscreen, sa swing arm, up to you. Ito yung 3M sa likod, tanggalin nyo lang to, then i-attach nyo sa kung saan man. Take note, one time use lang to. Tsaka ang ganda ng rubber na ginamit nila dito. Type-C to Type-C cable. Kailangan nyo ng extra adapter for charging, which is, kailangan nyo bilhin ng extra. Manuals at startup guides. Insta stickers. Ito pa, Think Bold. At yung Insta360 magnetic mount. Kailangan nyo to para makabit nyo sa iba't ibang mounting yung camera, which is very convenient. This is the Ace Pro. Ginawa para makipagkompetensya sa ibang leading action cameras tulad ng GoPro. Ang premium sa feeling ng camera. Kamukha niya yung ibang competitor, actually, pero dito sa Ace Pro, naka-flip screen to. Kailangan mong i-press sa magkabilang gilid, tapos angat. Yan. Ganda! 2.4-inch flip screen na madali ako nakakapag-vlog, tsaka mas maayos ang angulo kasi mas kita ko yung sarili ko eh. Laki ng screen eh. Tsaka matikas yung flip niya, which is okay kung sakaling ikabit nyo siya sa kung saan man na maalog, o kaya running kayo, o kaya maligali kayo mag-vlog, at least hindi gagalaw yung screen. Isa pang winning feature dito ay yung lens. Kung mapapansin nyo, meron siyang Leica logo. Yan ay dahil co-engineer to sa sikat na German manufacturer na Leica with a super ceramic E2.6 aperture, 16mm ultra wide angle f2.6. Pag may nabasa kang Leica, ibig sabihin pang malakasan yan. Front screen na pwede nyong makita ang current settings nyo. May light indicator dito sa baba. In this side, ito yung battery door nyo. Para mabuksan to, slide lang natin pababa. Then ito na siya. Nice and secured. Sa kabila ay ang power button. Then may cover ulit tayo dito sa baba. Slide lang din. Dito nakalagay USB port at yung micro SD card slot natin. Itong cover niya, pwede nyong tanggalin to. Ayan o. Para kung sakaling maglalagay kayo ng adapter o mic, masisetup nyo siya na maayos. Para mabalik to, sobrang simple lang din. Ayan o. Sa taas, ito yung record button natin. Also, kapag gusto natin mag-take ng picture, ito rin yun. At sa baba, dito nyo ilalagay yung magnetic mount. This is our magnetic mount. Kung nakikita nyo dito, may logo ng Insta360, pero hindi tayo dito. Dito tayo sa kabila na may indicator na. Ito yung front cam. Kabit lang natin to ng malupit. Magnetic naman siya. Then, marinig nyo yung click. Take note, sobrang importante na intact yung pagkakalagay nyo dito. May time na akala mo okay na, pero hindi pa pala. So make sure nakalock na siya. Alug-alugin nyo ng konti para malaman yung secured. Pwede ka mag-record in 4K 120 FPS up to 8K in 24 FPS. Pero aminin ko, madalas halos 4K 60 or 4K 30 lang ang ginagamit ko. Para hindi masyadong kainin memory ng camera ko. 48 megapixel photos, high resolution photos gamit ang Ace Pro. O diba? Pogi. May built-in active HDR o high dynamic range para mas maganda ang level of video quality, much better color, at mas mukhang realistic. Automatic naka HDR footage mo once na nilagay mo ang frame rate sa 30 pababa. Sa ngayon, naka 48 FPS tayo. Pero kapag nilagay natin to sa 30, dyan na papasok ang HDR. Astig, no? Like other action camera, pwede nating mabago ang field of view natin. Tulad nitong Action, Ultra, The Warp, at yung horizontal lock na pipilitin niyang level ang footage mo kahit nasa magalaw na area ka. At ang pinagmamalaki ng Ace Pro,
kung gaano mag-perform to in low light. Sa loob ng Ace Pro, meron tong malaking 1/1.3-inch sensor at may malakas na 5 nanometer AI chip. Sabihan mo pa ng bagong mode ng Insta na pure video mode. Para kahit low light, mabawasan ang noise ng video, may enhance ang brightness at para ma-improve ang dynamic range. Pagdating sa mga action camera, sakit talaga nila yung mga ganito, mga low light. Pero dito sa camera na to, okay siya. At bago natingin sa screen, meron pala akong lens dito. Malaking tulong din to para sa katulad kong motovlogger para mas maganda ang footage natin kahit gabi. Isa pa sa paborito ko dito ay yung tinatawag na clarity zoom na pwede mong i-zoom ang image sa pamamagitan ng pag-double tap sa screen. Action camera na pwede mong i-zoom nang hindi nako-compromise ang image quality. Same 4K quality footage na zoom mo lang. Kailangan ko din sabihin sa video na to na sobrang ganda ng flow state stabilization ng Ace Pro. Smooth ang nagiging outcome ng footage kahit malubak ang daan at sa mga biglang lingon. Meron din tong tinatawag na loop recording na pwede nyong gawing dashcam sa mga kotse o motor nyo. Maganda dito, pwede nyong i-charge ng walang battery na pwede nyong gamitin. Ang lupit! Isa sa mga feature ng Ace Pro ay ang gesture control. Tingnan nyo to ah. Kapag nag-promise ako, mag-record siya ng video. Kapag nag-promise ulit ako, mag-i-stop siya. Ang cool dun! Eto pa. Pag nag-peace sign ako, kuha siya na picture. Subukan naman natin yung voice control. Start recording. O, diba? Stop recording. Take a photo. Take a photo. Kailangan malambing eh. One of the coolest feature ay itong AI Warp. Tulad nito. Para magawa to, kailangan nyo pumunta sa Insta360 app at doon nyo makikita ang AI Warp option. Doon nyo siya pwedeng gawin. Another thing is the AI Highlight Assist. Malaking tulong lalo na kung mahaba yung mga video nyo. Ang gagawin niya, hanapin niya yung palagay niyang the best clips sa video mo tsaka niya i-add sa highlights. Isa pa, while recording, pwede nyo i-pause ang video nyo kung sakaling lilipat kayo na location tsaka nyo i-continue yung video. Malaking tulong tong mga to kasi halos hindi ka na mag-edit. Rekta upload na agad to kung sakali. Laki ng tinipid sa oras nyo, diba? Pwede nyo din iset ang aspect ratio ng video nyo, depende sa gusto mong trip. Kung gusto mo ng 16:9 pang YouTube o 4:3 na pang ibang platform. Ngayon, merong mga accessory kits na ino-offer ang Insta360 para sa mga camera natin. Ilalagay ko po sa description box yung link kung saan nyo ito mabibili. Dahil motor ang content natin, binigyan tayo ng Insta360 ng motorcycle bundle kit na may kasamang helmet chin mount. Buksan muna natin to. Gusto kong makita kung anong itsura ng chin mount ng Insta eh. Oh. So this is their chin mount na may nakasulat na Insta360 sa taas. Rubber sa likod para hindi magasgasan yung helmet nyo. Natutupi siya. Mayroon kasamang screws and mga mounting. Subukan natin ilagay ito sa aero helmet natin. Cool nito, may indicator pala sa likod. Ayan. Ang maganda dito sa mga ganitong klaseng chin mount, pwede mong ilipat itong accessory na to sa iba yung helmet. Hindi katulad ng mga chin mount na double adhesive tape sa likod. Yun, nakafix yun eh. Pero at least ito, malilipat-lipat nyo. At yung bundle kit natin, nakaka-excite naman to. Wow! Daming laman eh. Oh. Ito yung 3M stickers natin. Then, mga manual.
Ito yung heavy duty clamp mount natin. Yan ang itsura niya. Ang bigat Flexible adhesive mounting with 3M stickers dito sa likod. Mga Cutie Pies, ito one time use lang to Kapag ginamit nyo siya, hindi nyo na siya pwede idikit ulit. Ayan, nabibend naman siya, rubber to. Wrench kung sakaling ilalak natin yung clamp. At isang hex wrench. Meron din tayong mga screws, 3 to. At mga adapters. Mawawala ba naman ang invisible stick natin? Ito yung kahit gamit mo yung stick, nawawala ito sa camera. Kapag naka-extend siya, meron tong haba na 114 cm. Yes, pwede pa ding mawala ang stick sa mga video nyo gamit ang Insta360 app. Isa sa pinagmamalaki ng Insta2 Kasi para bang may ibang kumukuha sa'yo o may drone na kumukuha sa'yo. Magic, di ba? Importante to lalo na kung nagmo-motovlog kayo. Kasi kung katulad ko kayo na nakalagay ang camera sa may helmet, nakamount ang camera sa chin ng helmet, may tendency na may tumalsik na bato sa camera nyo nang hindi nyo napapansin. Yung mga maliliit na bato galing sa gulong ng nasa harapan nyo, hindi nyo malalaman Nadali na ako ng ganun. So, bago pa mangyari yon, kailangan maagapan natin. Gamit to. Kapit natin to maya-maya lang. At cold shoe. Ito yung accessory na kapag gusto nyo maglagay ng mic sa gilid. In 4K 30fps, continuous shot, pumalo ako ng 1 hour and 12 minutes dito sa Ace Pro. Siyempre, mas matagal kung 1080p, for example. Dito kasi sa GoPro, while in 4K at tuloy-tuloy, nag-overheat to, sabay namamatay yung screen. Pero itong Ace Pro, hindi siya masyadong umiinit. So, mas matagal ang battery life ng Ace Pro. Big advantage yun kung mag-in sa 360 kayo. Nice. Para sa akin, sobrang laki na advantage ng Ace Pro kumpara sa mga ibang competitor niya. Ang nakikita ko lang cons dito sa Ace Pro, medyo mabigat siya compared to other competitor, lalo na kapag ilalagay nyo na siya sa helmet. Siguro, sanayan lang din. Magkano ang Ace Pro? Well, mabibili nyo po ito sa ngayon for 26,990 pesos. Well, pwedeng mabago tong presyo na to in the future. Nasa description box po sa baba kung saan nyo ito mabibili, kasama na yung ibang accessories na pinakita natin dito sa video na to. Free shipping din sa mga orders na lalagpas ng $129 o sabihin na natin 7,000 pesos. At kung sakali namang masira ang mga lens ng mga Ace Pro nyo, free maintenance po to sa first 1 year ng purchase. Sagot nyo nga lang yung shipping. Ganun kayo kamahal ng Insta360. Ito ang Insta360. Let me know in the comment section kung anong masasabi nyo dito sa action camera na to. Goods ba siya para sa presyo niya? Mga Cutie Pies, kung nakatulong tong video na to, kindly leave a like at kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Kaya mga Cutie Pies, see you sa next content.